Hi, good morning. Welcome sa ating 2026 Bible Reading Challenge. So, ang goal natin ay matapos natin ng basa yung whole Bible ngayong year 2026. Siguro babasa natin mga 3 to 5 chapter a day. At babasahin natin ito chronologically. So, hindi siya yung Genesis to Revelation, kundi kung paano yung date magkakasunod-sunod. So, ang una natin is syempre yung Genesis 1. So, ang pagbasa natin is alternate. Ako sa verse 1, ikaw sa verse 2, gano'n. So, bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Father God, sa umagang ito, salamat sa buhay at kalakasan na meron kami. Salamat sa iyong mga salita, Lord, na mababasa namin. Tinahayaan namin, Lord, na iyong banal na spirito ang siyang tumulong sa amin upang maunawaan namin ito. In Jesus' name, Amen. So, magbasa tayo sa Genesis 1 verse 1, tapos kayo naman sa verse 2. So, pwede nyo naman akong sundan dito sa ah, nandito sa screen. Sabi dito sa verse 1, "Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa." Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag," at magkaroon nga. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at nangyari nga ito. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang, nagkakabinhi at ang punong namumunga, at nangyari ito. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at sa lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ibinigay ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Ganito ang pagkakalikha sa langit at sa lupa.
Ang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit. Ngunit mayroon ang bukas ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon at ito'y nahati sa apat na sanga. Pantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batong onis. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nagbabagay na makasama at makatulong niya. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Chapter 3, last chapter. Ang ahas ang pinakatusol sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungong kahoy sa halamanan? Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumain sila ng mga dahon ng igos, ipinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Nangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot naman nito. Sa iyong ginawa'y may parusang dapat. Ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo ay hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaking iyong nanaisin, masasakop ka sa kanya at siya mong susundin.
Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Ayan. So, doon nagtatapos yung chapter 3. Siguro para sa akin 'no, yung natutunan ko dun sa nabasa natin dun sa chapter 1 ay, bago nilikha ng Diyos yung langit yung tao, nilikha niya na muna yung lahat ng kailangan ng tao. So, yung nilikha niya muna yung mga pagkain, yung mga halaman, yung mga hayop, yun yung mga kailangan ng tao para mabuhay. Kaya parang kung titingnan natin, kahit sa simula pa, bago tayo parang i-co-compare natin 'no, bago tayo magkaroon ng mga problema, alam na ng Diyos kung ano yung solusyon. Nandiyan na yung mga solusyon, ang kailangan lang natin ay humingi sa Kanya sapagkat bago pa yung lahat ng bagay, ah, nakalaan na yung mga sagot sa ating mga problema, nakalaan na yung mga tugon ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay hingin sa Kanya. At, ah pangalawa siguro na parang question ko 'no, so makikita natin dito siguro si Satan 'no, yung ahas, dati siyang may paa 'no, sa tingin niyo. Kasi 'di ba parang sinumpa siya ng Diyos na maging ahas, na mawala siya ng paa. So ibig sabihin dati siyang paa. May narinig nga ako na isang joke na kung si Adan daw at si Eva ay isang Chinese 'no, Chinese national, hindi daw tayo magkakasala ngayon. Kasi kung yung time na yon na tinutok siya ng si Eva ng ni Satan, hindi daw kakainin ni Eva yung prutas, ang kakainin daw niya yung ahas. Joke lang naman yun. So yun, siguro yung mga natutunan ko talaga yung malaking impact sa'kin is ginawa lahat ng Diyos yung mga kailangan natin, yung mga sagot bago niya nilikha yung tao. So maging yun siguro yung confirmation natin na kung meron man tayong mga problema, maniwala tayo na merong sagot na ang Diyos sa ating mga problema. Bago pa tayo magkaroon ng problema, meron ng nakalaan ng Diyos na mga solusyon. At isa din dito siguro yung natutunan ko yung ito yung ano, yung siguro nandito tayo yung Philippines na ito yung sa prison. Kasi dito yung maraming ginto. Meron na kasi akong nakita sa YouTube din na parang yung ano daw, yung maraming ginto na part ng Eden ay dito sa Pilipinas. Kasi dito daw dati maraming mga ginto. So, yun lang siguro yung ano pa ba yung mga, natutunan ko. So, yun. And dito siguro nagtatapos yung ating, Bible reading. So, kung meron kayong mga prayer request, puwede niyo akong i-email, ilalagay ko yung email. And, so next time, sama natin sa prayer. And sige mag-closing prayer na tayo. Father God, salamat sa iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil, malaya pa po kaming makapagbasa ng iyong mga salita. Lord, we pray na salamat Panginoon sa banal na Espiritu Panginoon na siyang nagbigay sa amin ng kaalaman. Minsan Lord may mga pagkakataon na 'pag nagbabasa kami ng yung mga salita ay hindi namin maunawaan. Ngunit nandiyan ka Panginoon na nangungusap at mangungusap sa amin upang ito'y aming maunawaan. At tunay nga po Panginoon na may kapangyarihan ang iyong mga salita. Ang iyong salita Lord ay nagbibigay sa amin ng kalakasan Panginoon at magiging pagkain ng aming spiritual na buhay. We pray Lord na, tulungan mo kami sa buong araw na ito at, sino man Lord yung maging kasama ko sa Bible reading na ito online Panginoon, anumang araw, anumang oras Panginoon. We pray na pagpalain mo siya, gabayan mo siya at patuloy Panginoon na maging, kalakasan niya ang iyong mga salita. Lord, dahil ang iyong mga salita ay kailangan namin Lord sa araw-araw dahil sa magulong mundong ito Panginoon, tanging ikaw lang Panginoon yung aming liwanag. Sa'yo namin pinagkakatiwala Lord, ang buong araw namin, saan man kami pumunta, sa trabaho man, patuloy mong ingatan Lord ang bawat isa at maging ang kanya-kanya naming mga pamilya. Sa'yo namin Lord
tinataas at binabalik ang papuri at pasasalamat, Diyos name, amen. So yun lang po, and see you tomorrow po sa ating Bible reading.